Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na sa Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para ngayong gabi, ang ating tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman sa naging vacation ng Kim Pao nung Christmas at New Year na kung saan confirmed na magkasamang araw po talaga silang dalawa, lalo pat si Paolo abay talaga namang ginalaw na po ang baso. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman na Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais ko po palang magpasalamat sa mga taga-subaybay natin na lagi nakatutok sa ating update and hayaan nyo na basahin ko nga ang ilan sa kanilang mga komento. So first comment natin tonight, mula po kay Madam Edith Nadonsa. Maganda rin gabi sa inyo. Sabi niya, yes, Gandara, good AM. Tama naman. Bakit hindi hulaan ang mga kurakot? Kasi alam nila na walang katotohanan yon. Ang pagiging hula-hula, baka maimbestiga pa sila. Baka sila pa ang makulong. Natakot sila gumawa ng hula kasi alam naman natin lahat na no one can catch up the power of God. Ha 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 ha. Nakakatawa. Siguro mga artista lang ang kaya nilang hulaan kasi walang manunumbat. Yon, ito ang klase ng tao na inggit at walang magawa sa buhay. To be honest, ito ang klase ng tao na may masamang budhi o traidor. Ayan, pareho sila ng idol nila. Ang pangit ang ugali kaya walang mga project. Mga asyomera. Si Baldwin at Ogie Diaz at idolo nila ay kakampi at mga kampo ni Satanas. Kaya hindi dapat paniwalaan. To Kim Pao, hayaan nyo. I know God is good for you too. Be strong lang. Ipag-pray namin kayo. God bless. Kim Pao. So, ayun na nga. Panigurado kasi nababalikan sila ng mga politiko kapag yun ang kanilang ginalaw. 'Di ba? Kaya siguro natatakot sila na itong hulaan kaya kasi pag-uusapan din 'yan eh. Pero ano ba ang sunod sa politiko na maaring sila'y mapag-uusapan? 'Di ba mga artista? Ito yung gagamitin nila kasi usually di pumapatol ang mga artist dahil sa image na kanilang iniingatan. So kaya ito yung target nila. Kaya naman, wag na tayong magtaka. Isa si Kim and Paolo sa napaka-in-demand at sikat na artist. So, mapapasama talaga sila dyan. Well, dumako naman tayo ngayon guys dito sa second comment natin from Norma Dayag. Sabi niya, good day, M. Gandara, truly, no need to deny everything. To revoke all those predictions of Rudy B and Ogie D. That one of them will be married to non-showbiz person. Gandara. Why Gandara? Hindi pa ba sila naniniwala na Kim Pao? Naniniwala sa Kim Pao na mag-asawa sila? Like now, Kim is the one who took care of Pao upon his hospitalization. Who then will take care of Pao? It's Kim, his wife. So, dito pa lang, clear na sila na. And nobody can revoke this anymore, Gandara. Husband and wife na sila. And wait na lang natin yung right time na they will pronounce. Anong pronounce? Baka announce to the whole world that Mr. and Mrs. Kimberly Chiu Avellino are united as one. To all bashers of Kim Pao, just wait and see the next chapter of their life, especially they are again in the limelight this coming 2026. To Ogie D, go down with your level. Don't be braggart.
stay as humble as you are. But naging arrogant but braggart. Kaya we all Kim Pao fans just kept silent, but we don't believe in your credibility anymore. God bless us all, especially to Kim Pao, legit vloggers, fans, families, seniors, and Aki. Uy, napakagandang napakagandang advice for Ogie na wag magpaka-cheap, parang ganon. Huwag ibaba yung kanyang level, 'di ba? May pangalan naman na siya sa showbiz itong si Ogie. Manager, ayan, ginagalang. Before, talagang mataas ang tingin ng tao sa kanya. But ngayon, parang iba na. Chismoso na lang. Yung hindi na manager, hindi na kundi chismoso na lang ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Ang bababa na niya ng level niya, cheap na nga dahil sa mga chismis and pagpapatol pa sa mga ganitong chismis, 'di ba? Sa showbiz. Maling-mali pa na si Kim Chiu ang kanyang tinatarget dahil nga si Kim naman po ay walang napakabait. Wala nga po nakakaaway yan. 'Di ba? Wrong move siya doon. Nasirain yung napakadesente po ng image. Samantala, ayon naman dito kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez Miskindara, good AM po. Kahit ano pa man, ang pagtatanggol niya kay Ogie Pacaemero pa rin siya. Wala siyang karapatang pangunahan or ni Ogie o saklawan niya yung personal na buhay ni Kim dahil may sariling humuhula sa kanya. At yon ay tinatanong ni Kim sa tradisyon nila. Bakit lagi na lang pinapakalma ni Ogie ang buhay ni Kim kasi pinagkakakitaan niya? Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, sobra na si Ogie sa pangingialam. Kaya ayaw ni Kim magpa-interview sa kanya. Ibig sabihin lang nun, ayaw sa kanya. Pero anong ginagawa ni Ogie? Gumagawa pa din ng mga paraan para meron siyang mai-issue kay Kim. Hindi naman sila close. Gusto lang ni Ogie na makisawsaw sa buhay ni Kim, pati nga yung kay Lakam, mas marami pa siyang alam. And ayun nga, hanggat hindi po niya tinitigilan si Kimi, at talagang hindi po niya may interview si Kim, hindi siya mapapaunlakan talaga nito. Kung pangarap man niya na ma-interview sila Kim and Paolo, hindi ba? So, hindi yun mangyayari talaga. Tapos, totoo yung sinabi niya si Kim, may sarili siyang fortune teller. Yung naghula nga sa kanya na mag-ingat siya dahil siya po ay iskamin. 'Di ba? Huwag magtitiwala sa kahit na sino. Ultimo, malapit sa buhay niya. Nagkatotoo. So, kung si Kim po ay magpapahula doon sa mayroon po siyang tiwala. Hindi sa kagaya nito ni Rudy Baldwin ba yan? Samantala, dumako naman tayo dito sa update ni Papi Paolo na kung saan nasa wakas, di ba? Finally ay nagparamdam na nga po si Paolo Avellino at tila hindi po nakatiis. Ang kanya pong update na ito ay tila noon ay kuha po noong nagbakasyon siya. Ayan, siya muna kasi siya pa lang naman yung nasa picture nung Christmas at New Year. And ayon nga sa mga komento ng mga fans, so confirmed na magkasama talaga silang dalawa. Balot na balot si Pao dyan, no? Di ba nga sa malamig na lugar po ang hula ng mga fans na magkasama sila. Like Iceland or Norway. So ayan, hindi na tila nakatiis si Paolo at siya na po mismo ang nagbigay ng ayuda. Siya na po mismo nag-post ng kanyang ganap noong Christmas and New Year sa kanya pong pagbabakasyon. Reason kung bakit talaga namang naging tagtuyot ang mga fans kasi parehas sila ni Kim Chiu na talagang nawala ng bonggam-bongga. Sabi nga ng mga fans, sabay pa talagang hindi nagparamdam ang Kim Pao. Well, mas maganda naman po yung ganon kasi may hint tayo na magkasama talaga silang dalawa.
So, hindi na nakapag-intay si Pao. Sabi nga dito ay may paayuda na ang papi. Siya na nag-post during Christmas and New Year time vacation. Samantala, sabi naman dito, hindi na dapat magulat dahil mag-asawa na. So, ayan. Kasi nga, talagang ina-assume ng mga fans na magkasama talaga sila. Confirmed. Dahil dito sa picture na inano po ni Pau sa X, in-upload bilang paayuda sa mga fans. So, hindi naman na daw dapat na magulat ang lahat kung makonfirm ba natin na magkasama silang dalawa dahil mag-asawa naman or magjusawa naman na daw ang Kim Pao at matagal na rin naman nating kutob na sila na talaga. It's just that napaka-private lamang talaga nilang dalawa ni Kim sa kanilang relationship. Kaya nga ultimo sa Discord, mayroon pong paalala na exclusive only for Kim Pao. Ayan, bakit naman kasi kailangan pang isama, 'di ba? Ang mga toxic na tao or ang mga bashes or exclusive for Kim Paos lang ang mga update. So, yun lang po muna ating ayuda tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod nating chikas. Maraming po salamat.